Patay ang 11 skydiver at ang isang piloto matapos bumagsak ang kanilang eroplano sa Amerika dahil umano sa system malfunction. Habang nauwi naman sa kaguluhan ang selebrasyon ng libo-libong fans ng New York Knicks kung saan sinilaban ang isang shuttle bus ng World Cup at isang binata naman ang nabaril. Ang mga balita mula sa Amerika tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, patay ang 11 skydivers kabilang ng piloto nito matapos bumagsak ang kanilang eroplano na Pacific Aerospace 750XL sa Butler Memorial Airport sa Missouri, USA. Ayon sa mga otoridad, nagawa pang makapag-take off ng eroplano mula sa runway ngunit nabigo na makakuha ng sapat na altitude dahilan para kumabig pa kaliwa at bumagsak humigit kumulang 300 yarda mula sa paliparan. Tumanggi naman munang ilabas ang pagkakakilanlan ng mga biktima habang wala pang pahintulot mula sa mga kaanak nito. Lubos namang nakikiramay ang skydiving company na kinabibilangan ng mga skydivers sa mga naulilang pamilya at kasalukuyan na ipagtulungan na rin sa mga otoridad. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika matapos ang naging historic win ng New York Knicks sa Game 5 ng NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs, ang dapat sana mapayapang selebrasyon ay nauwi sa karahasan. Ito'y matapos paliyabin ng fans ang isang World Cup shuttle bus at isang binata naman ang nagtamo ng gunshot wound sa gitnaan ng selebrasyon ng libo-libong New York Knicks fans sa Times Square. Ayon sa ulat, nagsindi pa umano ng mga paputok at smoke grenades ang ilan habang sabay-sabay na sumisigaw ng Knicks in 5 bilang pagdiriwang ng pagtatapos ng serye sa loob lamang ng 5 laro. Matatandang kasalukuyan nagpapatuloy naman ang FIFA World Cup 2026 sa 3 bansa kung saan isa ang Amerika sa mga hosting countries ng liga. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.